Ibinahagi ni Doc Willie Ong ang mga pagkain na pangontra cancer na nagpagaling umano sa kanya. Sa kanyang latest video, inisa-isa ni Doc Willie Ong ang mga pagkain na ibinibigay a kanya ng kanyang doktor sa Singapore. Maging ang asawa nito na si Doc Liza ay ipinakita din kung paano ito lutuin. Sa akin, hindi ko nakikita as kalaban yung cancer. Pwede siya maging blessing. So bakit ang God's will? Magkasakit sandali, malabanan. Yung mga may cancer patients, sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. You are mentally strong, kaya feeling mo strong ka. Okay, kailangan fighter tayo. So pag may subok sa buhay, labanan, huwag takutan. Tanggapin, oo, may pagsubok. Huwag magalit, may purpose siya. Good morning! Day 3 of chemo. Okay naman. Hirap na masarap. Nag-rounds na ba? Nag-rounds na yung doktor ko. Sabi ko, sinulat ko lahat ng symptoms ko. Marami. Hiccups. Marami. Pag malala, may gamutan. Pero pag hindi mawala naman. Dizziness. Hilo buong araw. Kulang yung dami ng dugo ko sa loob ng blood vessel, mababa protein ko, saka merong bukol na kalaban. Hoarseness. Actually, may boses pa ako ngayon. Ganun daw talaga. Hingal. May hingal. May tubig ako dito. Sa kanan, pleural effusion, tubig sa baga. Pero pag konti lang, ayan lang, hindi na gagalawin. Maganda naman hinga ko. Manas, nababawasan na. Meron akong albumin and Lasix, pampakuha ng volume sa labas, pampainit. Panlaban sa bukol, tuloy-tuloy na yung chemotherapy ko. Doxorubicin, cisplatin, at pag wala daw akong blood clot sa paa ko, bibigyan ako ng Avastin. Yung Avastin, kasi ang bukol na masamang bukol pala ginagawa ng mga masasamang bukol sa mga ibang pasyente. Kinukuha niya ang dugo natin. Itong mga masasamang bukol, parang mga alien yan. Para silang mga alien, kumukuha sila ng sariling blood supply. Kinukuha nila yung blood supply natin, dadalhin nila sa bukol para lumaki. So, binubusog nila sarili nila para silang bulate, para silang alien. So, gagawin ng Avastin, papaliitin ang daanan. Papaliitin ang daanan ng blood vessels nila. Ibig sabihin, gugutumin yung blood supply nila. So, magbibigay sa atin kung wala akong blood clot. So, check mo na kasi may manas. Anyway, those just are medical updates. Pero number one sa tingin ko is tanggapin yung sakit, alamin yung sakit, okay nga, cancer nga siya. Pero sa akin, hindi ko nakikita as kalaban yung cancer. Yung sakit, kalaban mo, lumaki, tapos doon dumating, tingin ko may purpose lahat ng bagay. Bakit nagka-cancer? May purpose. Ngayon, alam ko na bakit purpose. Pwede siya maging blessing. Sabi mo, Doc, anong pinagsasabi mo? Cancer, blessing. Pwede maging blessing. Naayos ang pamilya, naging super close sa anak, sa mga kapatid, sa mga pamangkin. Yung ganitong napakabilis na pagbanding ng relationship namin, forgiveness, love, compassion, hindi makukuha lahat yan kundi ako nagkasakit. So baka yan lang ang God's will, magkasakit sandali, malabanan, at pagbalik natin sa normal, bahala na, mabuhay, hindi mabuhay, at least naayos ko na yung mga relationship sa Pilipinas, sa kamag-anak,
Who knows, baka may chance ma-inspire ko pa. Yung mga may cancer patient, sabi ko nga sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. You are mentally strong, kaya feeling mo strong ka. Okay, kailangan fighter tayo. Fighter to. May kalaban tayo. Kaya sabi nga niya sa akin this person who is a doctor is a fighter. He will get well. So pag may pagsubok sa buhay, labanan. Huwag takutan. Tanggapin. Oo, may pagsubok. Huwag magalit. May purpose siya. Sa akin nga may sakit nga, pero ang dami naman nagbibigay sa'yo, ang dami nag-aalaga. Lahat ng pagmamahal na natulong ko noon, nung bata pa kami, para nagbabalikan lahat ng love Nagmahal kami sa bayan, sa mga tao noon. Ngayon, bumabalik unti. Yun ang nagiging puhunan ko para lumakas at gumaling. Maraming salamat po. Lulutuin natin dilis okra gisado. Lalagyan na rin natin ng mga pangpalasa. So ito po ang ating dilis, ang ating okra. Lalagyan natin siya ng kamatis, mga 1, 2, or 3 kamatis, depende sa laki, sibuyas, bawang, tsaka yung pampalasa natin, alamang. Kasi nutritious din ang alamang or tinatawag nating bagoong, yun yung pangpalasa. Pero sa pangpalasa, bukod sa pepper, pwede din naman yung patis. Okay, so iprito muna natin tong ating dilis. Alam niyo po, ang dilis, napaka-sustansya niyan kasi mayaman yan sa omega-3 fatty acid ang ating dilis. Okay, so pinainit na muna natin itong ating mantika. So ang dilis, mayaman sa omega-3 fatty acid. Sinabi ko nga, itong lulutuin nating dilis okra gisado, maganda sa ating puso at sa ating buto. Kasi puso, omega-3 fatty acid, may calcium, may iron. So pag mainit na yung ating mantika, lalagay na po natin yung ating dilis. Yan. Iprito lang. Sandali lang to, mga 1 minute lang, naprito na ang ating dilis. Ang maganda dito sa tuyong dilis, pwedeng sariwa or medyo tinuyo, pwede din po ito. So pakita natin. Mayaman siya sa omega-3 fatty acid para sa inyong puso. May calcium para sa inyong buto. Tsaka yung iron. So bagay to dun sa mga anemic. May magnesium, may phosphorus. Sa buto nyo rin yan. May potassium. Medyo mataas lang sa sodium pero may zinc at mataas sa selenium at niacin. Vitamin D, meron din siya. B12 at protina. So ayan, mabilis siyang pumula. So para sa inyong utak, yan, yung omega-3 fatty acid, tsaka yung sa inyong puso, plus selenium. So, doon ho ang trabaho nun. Yan, so hihinaan lang natin. So, pag naprito na natin, at tatanggalin nyo na dun sa inyong mantika kapag lumutong na. Okay, so tabi muna natin. Tinabi ko muna yung ating pritong dilis. At papainitin na po natin yung ating mantika. So, yung mantika ay para dun sa ating paggisa. So, meron na po tayong hiniwang 1 o 2 butil ng bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Okay, umpisahan natin dun sa ating sibuyas. Ito yung mga pampalasa natin. Ito yung nagbibigay lasa. Pero maganda po ang bawang at sibuyas kasi allyl sulfide yan mga anti-cancer, maganda dun sa ating katawan. So, igisa lang natin sibuyas, bawang, yan. Tapos, isasabay na rin natin yung kamatis. Ang ating mga pangpalasa dito, paminta. Okay. Or kung meron kayong natatabing patis or alamang, pwede din ito. So, meron akong alamang dito. So, yun yung gagamitin ko. Yan. Mabango din kasi yung ating alamang. Tsaka masustansya po ang ating alamang. Marami din siyang omega-3 fatty acid. Yan. So,
So, pag nagisa na yung ating mga pampalasa, ilalagay na rin natin yung ating okra. Yan. Para hindi masunog, pwede nating lagyan ng konting tubig. Yan, para hindi naman siya matuyuan. At pwede nyo nang ilakas yung inyong apoy. Yan. Okay. So, habang pinapalambot natin yung ating okra, yan. Doon natin masasabi na yung dilis. Balik po tayo dun sa ating dilis. So, sabi ko nga, mayaman siya sa omega-3 fatty acid, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium. Mataas lang sa sodium, pero may zinc, selenium, tsaka niacin. Pero siya yung may vitamin D. So, ilan lang pong pagkain na may vitamin D. Tapos B12 at tsaka protina. Maganda sa utak, sa ating puso dahil sa omega-3 fatty acid, tsaka dun sa selenium niya. Ang maganda sa dilis, maganda siya pang sustainable fishing. Ibig sabihin, sa loob lang ng ilang araw, napapalitan na kasi mabilis dumami yung ating dilis. At saka, siya yung may protina, mayaman sa protina. So, para sa ating muscle, ingat lang na wag gawing masyadong maalat yung inyong napiling dilis. Pero itong okra na to, masustansya po to ha. Marami siyang fiber. Siya rin yung gulay na may protina. Okay? So, mabilis lang maluto yung ating okra. So, pwede nyo nang ilagay din yung ating dilis. Tanggalan nyo lang siya ng mantika. Yan. So, ilalagay natin. So, ito namang ating okra, maganda to kasi may fiber para sa inyong tiyan. May protina din para sa inyong muscle. Pero meron siyang magnesium, folate. Maganda sa nagdadalang tao. May vitamin A, C, K, B6. Yan. Tapos may iron, niacin, phosphorus, copper, manganese, tsaka calcium. So, siya din yung gulay na meron din siyang calcium. Yan. Okay. So, sinimot na natin yung ating dilis. Okay. Tsaka meron siyang antioxidant. Polyphenols or flavonoids. Ibig sabihin, yung mga bad cell, pinapalitan niya. Meron ding isoquercetin para sa ating utak, puso, at saka para sa cholesterol. Sa mga pag-aaral, parang nakikita nila, meron siyang lectin, pero more pag-aaral pa ang pangangailangan. So, nakakatulong din baka prevention sa cancer. At sa buntis, maganda siya kasi meron siyang folate, saka B9. Sa tiyan, kaya siya maganda kasi meron siyang pectin. Pwede siyang prebiotic fiber. Ibig sabihin, pwede siyang pagkain ng mga good bacteria sa ating tiyan o sa bituka. Tsaka nakakatulong sa constipation. Sabi ko nga, maganda to sa buto dahil sa calcium niya at saka sa vitamin K, pampatibay ng buto. Ingat lang ang may kidney stones dahil sa oxalate nito. Sabi nila, baka may solanin, so yung mga merong masakit na rayuma, di huwag masyadong maraming okra. Yung tamang dami lang ng okra. At iwas din yung mga naka-blood thinners kasi nga may vitamin K. So ito na ang ating finished product. Napakasarap nitong ulam. Okay, lalo na pag tag-ulan. Actually, anytime, kahit nga sa umaga, sa tanghali o sa gabi, finished product natin, dilis, okra, gisado. Maraming salamat po.